Breaking news mga kabayan, mga sundalo ng Israel, tinarget ng Iran proxy, gumamit ang Hezbollah ng FPV drone upang itarget ang mga miyembro ng IDF habang nagsasagawa ito ng rescue operation. Iran, gustong maisahan si President Trump, nakikipag-usap ang Iran na alisin muna ang US blockade at itigil na ang digmaan, tsaka lang sila makipagnegosasyon sa Amerika patungkol sa usaping nuklear. President Trump, matalino talaga, wala sa posisyon ang Iran na magbigay ng mga kondisyones. Agad na inutusan ang kanilang negotiating team na huwag pumunta ng Pakistan. Sa halip, sinabi ng Pangulo ng Amerika na kung gusto ng Iran na makipagsundo, tumawag sila ng direkta sa Amerika matapos magsagawa ng live fire drill ang China sa gawing Luzon Strait. Amerika at Pilipinas dineploy ang Nemesis, isang anti-ship missile sa Northern Luzon at Batanes. Amerika, Pilipinas, Japan, Canada at Australia, 5 mga bansa, 10 mga barkong pandigma naglayag ng sama-sama sa West Philippine Sea. Mga barko ng China hindi nagpakita. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. binanatan ang pangialam ng China sa pagpapalakas ng Pilipinas. Matapos ipahayag ng China na ang kanilang mga barkong pandigma ay nagsagawa ng live fire exercise sa bandang Luzon Strait sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay dineploy ng Amerika sa Northern Luzon at Batanes Island. Mula Cagayan Airport, isinakay ang mga Nemesis sa C-130. Para lang sa inyong kalaman mga kabayan, ang Nemesis ay isang ship killer dahil sa katangian ng missiles na ginagamit ito, isang stealthy at mababa ang paglipad at kayang tamaan ang target sa layo na 185 kilometro. Perfect ito para sa depensa ng US at Pilipinas laban sa mga barko ng China na tangkang pumasok ng ilegal sa mga baybayin tulad ng Northern Luzon at Batanes. Hindi lang yan mga kabayan, nakatakda namang magsagawa ng SINKEX kung saan palulubugin ng magkaalyado ang isang barko gamit ang kanilang iba't ibang firepower sa lupa, hangin at dagat sa baybayin ng Ilocos Norte ngayong Balikatan 2026. Lalahukan ito ng Japan, Type 88 surface-to-ship missile sa kauna-unahang pagkakataon dito sa Pilipinas. Pilipinas, Amerika, Japan, Australia at Canada nagsagawa din ng multilateral maritime exercise upang ipakita sa China na hindi nag-iisa ang Pilipinas. 5 bansa, 10 mga barkong pandigma, isang barko ng Coast Guard ang naglayag ng sabay-sabay sa West Philippine Sea upang ipakita ang pinakamalaking alyansa na umuusbo ngayon sa Indo-Pacific Command. Ganito kalakas ang alyansa kapag sama-sama. Mga sundalo ng Israel muntik ka ng madali sa ginawang pag-atake ng mga miyembro ng Iran proxy sa Lebanon habang isinasampa ng mga miyembro ng IDF ang kanilang sugatang kasama sa kanilang rescue helicopter. Nakita ng isang sundalo ng Israel ang isang drone na may dalang pampasabog. Agad itong pinutukan. Buti na lang at bumagsak ang nasabing drone. Ilang metro ang layo kaya ligtas na nakalipad ang Israel rescue helicopter. Wala namang naitalang sugatan o casualty sa mga miyembro ng Israel Defense Force sa nangyaring pag-atake. What's good, bang? Yo! Iran, gustong maisahan at lokohin ang Amerika pero ibang level ang utak ni President Trump. Ayon sa Iran, makikipag-usap lamang sila sa Amerika kapag inalis nito ang US blockade sa Persian Gulf, Strait of Hormuz, Gulf of Oman at itigil ng Amerika ang digmaan. Kapag natugunan na ito ng Estados Unidos, tsaka pa lang sila makikipag-usap ang Iran sa Amerika para sa usaping nuklear. Nang nalaman ni President Trump ang kagustuhan ng Iran diplomat, agad na nagbigay ito ng utos sa kanyang negotiating team na huwag pumunta ng Pakistan. Dagdag ni President Trump, wala nang bara ang Iran para dumikta ng kanilang kagustuhan sa nasabing kasunduan. Sinabi ni President Trump kung gusto ng Iran na makipag-usap at makipagsundo, tumawag sila ng direkta sa Amerika. You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leader. I don't think they know who the leaders are, very importantly. They weren't meeting with the leader of the country. They were meeting with other people.
And I said, we're just not going to do it. Too much traveling, takes too long, too expensive. Muli namang binanata ni Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. ang patuloy at walang tigil na pangingialam ng China sa pagpapalakas ng puwersa ng Pilipinas para sa seguridad ng bansa at ng mga Pilipino. We must not forget that China is illegally occupying or trying to occupy territories that belong to the Philippines and depriving the Filipinos of their sovereign rights in areas that cannot be swept under the carpet. Secondly, we have an arbitral award that we won that says that China's claims, which it continues to do at the present time, are baseless. So, it is not a question of foreign policy, but a question of our constitution. And so, the president was asked in the White House in an interview, how do you balance between China and the United States? He said, do I have any choice given the fact that what China is doing? So China itself is the main factor that does not allow the Philippines to pursue an independent foreign policy. Secondly, we cannot forget that we have a mutual defense treaty with the United States. That is not only policy but law. So that's my answer. So much as the president would want and really pursues an independent foreign policy by trying to engage China, the actions of China themselves compel us to act in a way where we have to protect ourselves. People are worried about trade and investments here. Let us not carry that too far because we do not want to create a culture of dependence too on a country which claims part of our territory and is involved in these kinds of activities in this country. I don't think that's subject to debate. It's undeniable. Well, the mission role is to transition the armed forces into a multi-theater, multi-domain armed force, meaning to say, with the capability, we know, you know, the old line was we are shifting to external defense. True, because external defense now, in terms of deterrence, that's why we have the comprehensive archipelagic defense concept, is a new mission focus.